Tatakbo si Vice President Sara Duterte sa pagkapangulo sa 2028. Pero bago ang kanyang deklarasyon, may patutsada siya laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Si Jason Rubrico magbabalita. Nanawagan si Vice President Sara Duterte na ibalik ang tapang at malasakit para sa Diyos, sa bayan at pamilyang Pilipino kasabay ng pagdeklara ng kanyang pagtakbo bilang Pangulo sa 2028. Ako si Sara Duterte. Tatakbo bilang Pangulo ng Pilipinas. Inanunsyo ni Vice President Sara Duterte ang kanyang pagtakbo sa pagkapangulo sa 2028 elections. Pero bago ang kanyang deklarasyon, inakusahan niya si Pangulong Bongbong Marcos Jr. ng kawalan umano ng katapatan sa mga ipinangako noong kampanya at sa kanyang sinumpaang tungkulin sa bayan. Sa unang mga buwan ng aming mga termino, nakita ko na ang kawalan ng katapatan ni Bongbong Marcos Jr. sa mga pangakong binitawan noong kampanya, pati na sa kanyang sinumpaang tungkulin para sa bayan. Sinabi ni VP Sara na pinili niyang umalis sa gabinete dahil hindi niya kinaya ang katiwalian sa 2023 national budget kahit alam niyang maaring humantong ito sa kanyang impeachment. Humingi rin siya ng paumanhin sa publiko sa pagtulong na mahalal si Marcos at sa patuloy na problema ng bansa mula sa korupsyon, mataas na presyo ng bilihin, kakulangan sa seguridad sa pagkain hanggang sa problema sa healthcare system. Humingi rin siya ng paumanhin sa madalas masirang infrastructure projects, pagtaas ng krimen, illegal na droga, terorismo at sa kakulangan ng malinaw na independent foreign policy na nagdudulot ng pagkakaipit sa tunggaliang namamagitan sa mga superpowers tulad ng China at Estados Unidos. Patawad kung tinulungan ko mahalal si BBM bilang Pangulo ng ating bansa. Patawad kung hanggang ngayon ay marami pa ring Pilipino ang nalulunod sa baha ng dahil sa malawakang korupsyon. Iginiit pa ni VP Sara na matagal nang sinira ng administrasyon ang kanyang pangalan. Matagal na akong inaatake gamit ang buong makinarya ng kapangyarihan. Mula sa mga scripted na investigasyon na ibinalot sa katagang in aid of legislation, sa pagkidnap ng aking ama, hanggang sa mga samut-saring paratang na pilit inuulit-ulit hanggang magmukhang totoo. Naniniwala naman ang bise na ang kanyang buhay ay hindi lamang para sa sariling kaligayahan kundi may mas malawak na tungkulin. It took me 47 years to understand that my life was never meant to be only mine. Unlike others, I may not have been born just to chase happiness. For a long time, I questioned the weight of responsibility to my family, to my country, to everyone who called on me. Today, I have peacefully accepted that my life any other. Sa huli, binigyang diin ni VP Sara na hindi na siya luluhod sa bawat Pilipino upang humingi ng kapatawaran. Sa halip, iaalay niya ang kanyang buhay, lakas at kinabukasan sa paglilingkod sa bansa. Ibalik natin ang tapang at malasakit para sa Diyos, sa bayan, at para sa bawat pamilyang Pilipino. Ako si Sara Duterte. Tatakbo bilang Pangulo ng Pilipinas. Mula dito sa Office of the Vice President, para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, ako si Jason Rubrico, SM9 News.